araw po sa atin lahat. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano natin palilingasin itong kalanadi langis. Ang una lang po natin gagawin ay lalagyan natin ng kaunting langis ang ating chamber. Ayan po, kaunti lang po muna. Kailangan lang po magkaroon ng langis yung buong paikot na chamber. Ito pala pong burner ay may butas. Ito pong burner na tubong ito na maliit. May butas po yan sa ilalim na hindi po kailangang maabot ng langis. Kailangan po ang langis natin ay konti-konti lang. Dahil pag naabot po ng langis yan, papasok po yan dito papunta sa ating salpakan ng blower. At blower naman po ang magkakaroon langis baka po masira. Kaya konti lang po muna. Ang sunod po natin gagawin, lalagyan po natin ng tissue yan paikot. Yan. Kailangan lang po i-preheat natin muna ito.
ituturo ko naman po ngayon kung paano patayin ang ating apoy ng kalandilangis. Ang una nyo lang pong gagawin, halimbawa po na may nakasalang kayo tapos malapit na maluto o malapit ng kumulo, ang una nyo lang pong papatayin ay ang langis. Ayan. Patayin nyo lang po ang langis kapag halimbawa po na malapit na maluto ang nakasalang ninyo o malapit ng kumulo ang tubig. Yan naman po ay hindi agad mamatay ang apoy dahil may langis po yan na nakapundo sa ilalim ng ating chamber. Kaya nyo lang po na wala na siyang supply ng langis at ang uubusin nyo lang po ay yung langis sa loob ng chamber. Ang ginagawa po ng iba pagpapatay po ng apoy niyan ay tinatakpan ng basang-basahan ang chamber. Mali po yun dahil oras po na mapatakan ng tubig ang chamber niyan, bigla pong sumisiklab ang apoy, biglang lumalakas. Delikado po yun, baka po makasilab. Tapos yung iba naman po ginagawa, tinatakpan yung chamber niya para daw mamatay agad ang apoy. Pag pinatay nyo po ng bigla ang apoy niyan, nang may langis po ang loob ng ating chamber, mangyayari po, yung ilalim ng chamber natin, yung loob, ay aamusin. Yung langis po na tira sa loob ay malapot, malagkit. Mahirap pong linisin pag ganon dahil malagkit yung langis sa loob. Kaya po ang ginagawa ko, kung halimbawang magpapatay ako ng apoy, kapag malapit na maluto yung aking nakasalang, pinapatay ko ng supply ng langis, tapos yung tira na lang po na langis sa chamber, yun na lang po ang hinahayaan ko maubos. Tapos kung halimbawa po na luto na yung nakasalang sa inyo na niluluto ninyo, pwede nyo naman pong hanguin tapos hayaan nyo na lang po na maubos yung ating langis sa loob, yung ating tirang langis. Kagaya po nito, may langis po yan pero kukunti na lang po. Para po mas mabilis na maubos yan, pwede nyo naman pong isagad ang blower. Yan. Ganyan lang po para mabilis maubos ang ating langis sa loob para mamatay agad ang apoy. Hayaan nyo lang po na buhay ang blower hanggang sa maubos yung apoy niya. Yan naman po kahit iwanan ninyo, hindi naman po makakasunog yan dahil mahina na po ang apoy. At saglit lang naman po mawawala na rin yung kanyang apoy. Pag ganito po kasi ang pagpapatay ng apoy, ang natitira po sa loob ng ating chamber na pinagdikit natin tissue at yung langis magiging gabok. Hindi po siya malapot o hindi madumi yung loob ng ating chamber. Dahil pag pinatay nyo po yan na may langis sa loob, may tira-tira pong langis, malapot po, malagkit. Masyadong madumi. Mahirap pong linisin ng chamber. Kapag ganyan po, kita nyo naman po, yan, nagiging gabok. Nagtatalsikan yung mga gabok niya. Mas maluwan pong linisin. Ayan po, mahina na po ang kanyang apoy. Nauubos na po yung kanyang tirang langis sa loob.
yung pinandikit po natin na tissue, nagiging gabok po siya. Kapag po namatay ang apoy niyan, magkakaroon lang po ng kaunting usok, pero hindi naman po magtatagal. Uusok lang po ng kaunti dahil yung kaunting basa ng langis sa chamber. Pero hindi naman po siya madaming usok, kaunti lang naman po. Ayan, kung makikita kayo na usok, kaunti lang po yan. Ayan po, ganyan po sinasabi ko na yung tira po sa loob ay gabok lang po na natitira. Wala po natitirang madaming langis at madali pong linisin yan. Pwede nyo pong haluin o yung gabok para tumarsik, o kaya kung may kutsara po kayo na maliit, pwede naman pong salukin nyo ng kutsara para mawala yung gabok. Pero kapag ako po naglilinis ng chamber, ang ginagawa ko po para sa akin ay tinututukan ko na lang po ng blower yan. Binubunot ko po ang blower sa likod. Yan. Tapos tinututok ko na lang po dyan para malinis. Ayan po. Malinis yung loob niya. Ganun lang po ako maglinis. Kanya-kanya na lang po diskarte kung paano nyo lilinisin yung kalan ninyo. Kung halimbawa meron kayo ng gantong kalan na dilangis. Para sa akin po, mas maluwan po sa akin yung ganong paglilinis. Ayan po. Malinis na po yung loob. Wala na po yung kanyang gabok. Ganun lang po magpatay ng apoy sa ating kalan na dilangis. Maraming salamat po sa panonood ninyo.